May claim si Director General Bantag sa blog ni Bisdak ng kaso raw na i-file laban sa kanya ay heresy at walang link. Ano ba talaga ang sinasabing ng heresy? Bigyan natin ng definition ng heresy. Heresy is testimony based on what a witness has heard from another person rather than indirect personal knowledge or experience. So, second-hand information na narinig ng isang witness. Hindi first-hand information na narinig. Sa kaso ni Director General Bantag, atin hihimayin kung ito ba ay heresy. Tumawag si S.J. Otto Sulweta kay Denver. Nagpapahanap ng tao magpapatahimik kay Percy ayon sa utos ni Tanda. So yung utos na yan, direkta kay Denver, ay hindi yan heresy evidence dahil first-hand information o utos mula sa bibig ni Sulweta. Mayroon siyang personal knowledge na yung information ay tahasang ibinigay sa kanya. So, narinig niya. O, yan ang tawag na personal knowledge. Narinig niya kanang senses, kanyang tainga. First-hand information. So, ito naman si Denver tumawag sa 3 mayores na nagpapahanap si Sulweta ng tao magpapatahimik kay Percy. Yung information na nirelay ni Denver sa 3 mayores, second-hand information, yun ang heresy evidence na inadmissible sa korte. Ngunit, ang sabi ni Denver sa Candelabra at saka sa 2 mayores na i-confirm kay Sulweta. So pumunta sila kay Sulweta at may video pa yan na nakuha ng mga NBI. Pagdating kay Sulweta, kinonfirm at nagpapahanap si Tanda na tao na magpapatahimik kay Percy. So, yung confirmation na yan na lumabas sa bibig ni Sulweta at na-receive first-hand information ng 3 mayores ay hindi yan matatawag na heresy kasi first-hand information na direkta ibinigay sa kanila. So, hindi heresy evidence ang mga in-execute na affidavit ng mga mayores labang kay Director General Bantag at saka Sulweta. So, mali, nililito lang tayo ni Director General Bantag. Conditional lang sa kanyang utak na siya ay inosente sa kasalanan. Mayroon bang link
yung sinabi na tanda na nagbigay ng information kay Sulwita ay walang direct link doon sa apat na mayores. Kay Denver, kay Labrat, saka sa dalawang mayores. Dahil ang mastermind gumagamit lang ng layering. Idinaan kay Sulwita. Kaya walang direct link dito na nag-uutos si Director General Bantag sa mga PDLs. Pero doon lang kay Sulwita. Ngayon, saan ba siya na-connect o direktang na-link doon sa Percy killing? Ito yon. Nung nakahanap na sila ng tao na magpapatahimik kay Percy, through Villamor, at saka si Villamor ay tumawag kay Escorial. Ngayon, paano nalaman ni Escorial na ma-identify si Percy? Ang video na hawak ni Director General Bantag na ipresenta niya sa media, yun ang ipinadala ni Sulwita through WhatsApp hanggang sa nakarating doon kay Escorial. Yun ang ginamit ni Escorial pag-identify kay Percy noong nag-conduct siya ng casing. So, nagkaroon siya doon ng direct link dahil lang sa video. Yung video na yan, yun ang video na ipinadala niya kay Secretary Boyeng Remulla at sa kanyang mga box. At naipresenta yan sa media na nasa kanyang cellphone. Kaya sinasabi ko nung kay Director General Bantag na manahimik na lang kay lalong bumabaon. Ito ang nag-link sa kanya na si Tanda na sinasabi ni Sulwita ay si Director General Bantag na sinuportahan ng ebidensya ng video. Kaya mayroon direct link siya dito sa patayan dahil lang sa video. Naka-live pa yan sa media na pinagmamalaki niya na itong pinadala ko kay Secretary Boyeng Remulla at the same video na nakarating doon kay Escorial na ginamit pag-identify sa casing kay Percy. So mayroon link. Ngayon, sinuportahan pa ng mga affidavit ng PDLs na yung si Tanda na yan ay si Director General Bantag. Yun ang tawagan nila doon sa loob ng Bilibid. Kaya mayroon direct link sa pamagitan ng video. Kaya, sa legal battle, matatalo talaga si Bantag. Maison talaga siya ng warrant of arrest kung mag-submit na siya ng counter affidavit. Kasi nahihirapan sila i-counter na yan sa affidavit. Kaya maraming dilatory tactics ang ginagawa. Ngayon naman, motion for reconsideration na kasi ang inhibition na na-deny. Ngayon, punta tayo sa motion for inhibition na kanilang ipinangalandakan na talagang malakas daw si Secretary Boyeng Remulla kasing lakas ni Presidente dahil baging ang motion for inhibition ang 5-man panel ay hindi kumatig sa motion ni Director General Bantag, kahit isa walang kumatig. Iyan motion for inhibition na yan, talagang hindi to kakatigan. Dahil ang katotohanan yan ay mayroon na yang Memorandum of Agreement between Department of Justice and
ombudsman sa panahong pa ni Conchita Carpio Morales at si Secretary de Lima, na ang lahat ng mga kaso cognizable ng Sandigan Bayan, kung ma-file sa prosecutor, kagad-agad i-endorse sa ombudsman. Yan ang kanilang kasunduan. Yung kaso naman na walang jurisdiction ang Sandigan Bayan, tulad sa kaso na murder ngayon ni Director General Bantag, ang kasunduan nila na itong kapwa ombudsman at saka Department of Justice ay mayroon silang jurisdiction. Ngunit, nasa offended party na kung saan niya ipapile. Kung ipile sa, katulad sa kaso ni Director General Bantag, ang offended party na mabasa ay nag-file sa Department of Justice, sa Prosecutor Office. Ang sabi sa kasunduan nila, ito ay i-resolve ng prosecutor without the approval ng ombudsman. Ang kasunduan ng dalawang ahensya ay magiging batas nila yan sa dalawa. Kaya, hindi katakataka kung ang motion for inhibition ay hindi kinatigan ng 5-man panel dahil mayroon na yung memorandum of agreement. Hindi yan dinadaan sa malakas si Secretary Boying Remulla o tauhan ni Secretary Boying Remulla, kundi yung mga kasunduan at mga ruling ang sinusunod ng 5-man panel. Paninira na lang yan para kumuha ng simpatiya si Director General Bantag. Desperado na kasi si Director General Bantag, wala siyang maisagot sa counter affidavit na solidong ebidensya na hindi ma-establish ang probable cause kung mag-submit siya ng counter affidavit sa prosecutor. Meron pa silang sinasabi na malakas si Boyeng kasi ang anak niya ay na-acquit sa kaso sa illegal possession ng drugs. Sa illegal possession ng drugs ay mayroon ring requirements yan. Ano bang requirement? Sabi dito sa batas, to be guilty of possession, the defendant must be shown to have known two things. Dalawang bagay kailangan malaman ng defendant. First, that he knew the substance was in his custody and control. Ang tanong, yung marijuana ba yan na hawak ng PDEA na ipinareceive sa anak ni Boyeng Remulla ay nasa custody and control ba sa anak ni Remulla? Wala, hindi na sa kanyang custody. Ang may custody niyan ay ang PDEA. At ang ginawa ng PDEA, hinikayat o inducement yon na ipareceive sa batang Remulla. At tinanong nila kung mayroon ka bang inasahan package mula sa ibang bansa. Ang sabi sa anak ni Remulla, wala akong inasahan. Ang sabi naman ng PDEA, kung mayroon ka ditong package, re-receivein mo. Re-receivein ko kung wala nang babayaran. Pina-receive. Na walang kalam-alam kung ano ang laman. So, hindi na-meet ang requirements kasi sabi dito that he knew the substance was in his custody and control. Hindi niya alam kung anong klase ang laman doon o substance doon sa loob na yan. Kaya hindi na-meet ang elemento na ito, kaya hindi pwede makonvict itong anak ni S.O.J. Remulla. Pangalawa,
that he know the substance was a prohibited one, that possession of it is contrary to the laws relating to illegal drugs. Alam ba ng batang Remulla? Hindi alam na ang laman doon ay marijuana. Kaya ang may pananagutan dito sa kaso na ito, ang PDEA, dahil nilabag nila ang constitutional rights ng anak ni Remulla na pinareceive nila na hindi binasahan ng Miranda Doctrine o wala siyang assistance ng kanyang counsel bago ipareceive ang nasabing drugs. Kaya makatuwiran na i-dismiss yan i-acquit ng korte. Hindi yan nadadaan sa palakasan o kay posisyon ni Secretary Remulla. Dahil ang binabatayan dito ay ang batas, hindi palakasan. Paninira na lang yan kay Secretary Remulla dahil maliwanag ang batas na kasaad sa batas. Kaya tayo mga kabayan, huwag tayong maniwala sa mga kuro-kuro. Ang ating paniwalaan ay kung ano ang nakasaad sa batas dahil ito ang katotohanan. Magandang hapon bayan, pag-usapan natin ngayon itong tungkol sa pahayag ni Director General Gerald Bantag na para bang napakalakas po ni Bunying at mas malakas pa ito sa presidente. At alam ng taong bayan po itong mga galawan po ng DOJ. At alam ng bawat sambayanang Pilipino kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan. At kamakailan nga po na-acquit yung anak niya sa kasong may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. At ngayon naman, itong petition for inhibition ni DG Bantag laban sa kanya at nahusgahan ng diretsyo ng mga prosecutors. Panoorin po natin yung interview ko kamakailan kay General Bantag na sinasabi niya talagang makapangyarihan po itong si SOJ. Posible rin po ba na mangyayari sa iyo yung nangyayari sa anak ni SOJ na napawalang sala na may hawak ng ebidensya samantala sa iyo puro heresy paninira? Posible kaya mabasura din po itong binabatong reklamo nila tungkol sa iyo? Tol, maaari kong isagot dyan kung maging impartial nga itong si Secretary Boying in the last minute nito dahil sa nangyari sa anak niya na may hustisya sa anak niya. Nakita mo nga, not guilty ang verdict sa kanya. Although, alam naman ng PDEA na na-receive nung tao, nung anak ni Boying yung package na naglalaman ng marijuana, napawalang sala pa rin. Samantalang sa akin, mga kababayan, walang link sa akin. Sinasabi yan ng NBI, wala akong link pero gusto ni Secretary Boying na isama ako dyan, kaya naisama ako dyan. So ano kaya ang palagay nyo? May hustisya rin kaya sa akin? Katulad ng anak ni Boying? Hindi ko alam tol Diyan, hintayin natin. Gusto kasi ni Boying, Secretary Boying, isama mo yan si Bantag. Si Bantag. General Bantag, naniniwala ka pa ba na may hustisya ang Republika ng Pilipinas? Para kay Boying siguro dahil sa anak niya may hustisya. Pero sa akin, ewan ko. Baka may pag-asa pa tol. Di naman lahat kayang manduhan ni Boying yan. Napakalakas naman niya masyado. Parang siya na ang presidente niyan. Ayan bayan, narinig niyo po yung sinasabi ni DG Bantag na para bang napakalakas po ni Bunying, na para bang presidente na po ang datingan niya. Paano po hindi masabi yan ni General Bantag? Nung una dinamay siya po dito sa isyo patungkol kay Lapid.
At nahusgahan siya at tinuturo na siya di umano ang mastermind. At ito mismo anak niya. Isipin niyo po, may kaso tungkol po sa illegal drugs. Nahulihan po, pero acquitted. Na mismong parcel ay dumating sa kanilang tahanan, sa anak niya. Napidiya po ang may mismong nakahuli. Ayan o. Isipin nyo, acquitted in 1.3 million drug possession case. Drug possession ha, ibig sabihin hawak niya mismo yung ipinagbabawal na gamot. Ganyan po kapangyarihan si Bunying. O tingnan nyo, yang kay General Bantag naman, denied ang petition for inhibition. Petition for inhibition pa lang yan, denied na agad. At unanimous yung decision. Tingnan mo kung gaano kapangyarihan, guys. Ang tanong dito, ano po ang gagawin ng Team Bantag dito? Dahil napaghalataan po talaga na questionable po yung impartiality ng naturang departamento. How could you trust this kind of branches of the government na alam mo, nalulutuin ka at gigisahin ka dyan at talagang bias? At dito pa nga lang po bayan nakikita na po natin yung kapangyarihan niya. Ginamit po ni SOG yung kapangyarihan niya. Matindi po, no? Mantakin mo unanimous decision. Paano magtitiwala ang isang bantag dyan sa departamentong iyan? Na alam naman talaga ng sambayan ng Pilipino kung gaano po kabayas. Paano mo ay susugal yung sarili mo sa departamentong iyan? Na alam mo, wala kang panama at wala kang laban dyan. Kasi nga sabi ni General Bantag, masyado naman makapangyarihan itong si SOG. Parang mas makapangyarihan pa sa presidente. Now which is yun po ang observation nating lahat mga Pilipino. Na talagang may kapangyarihan talaga. Look at his son. Napawalang sala. Tapos ngayon yung petition for inhibition automatically unanimous decision denied. Mantakin mo, issue ng anak niya talagang natabunan dahil dinidiin si Bantag. Ito po yung problema na kakaharapin ng ating Bantag na dapat pilitin po talaga nila sa Court of Appeals na dapat ay ombudsman ang magdidinig at iakyat nila ito sa Supreme Court kung sakali po hindi mapakatigan ng Court of Appeals. Kasi sa January 24 na po napatawag na po ang Team Bantag sa DOJ pagpatuloy po ang preliminary hearing. Ano po ang aasahan ng Team Bantag dyan sa departamentong iyan? At ano po ang tingin ng mga Pilipino sa departamentong iyan? Dahil gusto po talaga nila na sila ang maglitis kay Bantag. Lumalabas, this is a personal issue na po Pag tinignan mo naman talaga, may jurisdiction naman po ang ombudsman. Sa Lari Grid 27, lahat ng issue ay may kinalaman sa trabaho ni General Bantag. Dahil tinutukoy nila na di umano yung mga testigo ay galing po sa Bucor mismo. O anong ibig sabihin yan? Part po talaga yan ang trabaho ni General Bantag sa Bucor na ipinupukol sa kanya ngayon. At napakalinaw po yung impartiality issue. Bias po talaga sila Dito pa lang sa petition napaka-bias na. Abangan na lang po natin ang susunod na mangyayari dito po sa petition for inhibition ni General Bantag. Kaya pa ba nila sa Court of Appeals at Supreme Court? Abangan na lang po natin ito.